hapon po sa inyong lahat. Kami po ay napapakinggan ninyo sa radyo natin 105.7 FM Iba. Yan. Ang programang ito po ay Back to Pentecost at ang layunin po ng programang ito ay maipahayag ang salita ng ating Panginoon. Yan. Isang magandang hapon po at maulan na hapon sa lahat ng tagapakinig natin. Sa sumandali kayo po ay naanyayahin na manatili 'no, kung ano man po ang inyong ginagawa. Kung kayo man po ay, kumakain, nagpapahinga o ano man po ang inyong ginagawa sa inyong mga tahanan o sa inyong mga lugar, hayaan niyo muna po na pagbigyan natin 'no, ng oras na mapakinggan ang salita ng ating Panginoon, 'yan. So, binabati din namin siyempre ang ating mga kapatiran 'no, sa United Pentecostal Church, Iba, at sa lahat po ng naaabot ng, radyo natin 105.7 Iba, FM. At sa 'yan at actually marami tayong, mga sugid na tagapakinig hindi lang po dito sa Zambales 'no, kasi we are, live streaming po tayo sa Facebook account po ng radyo natin 105.7. At napapanood niyo rin po kami sa YouTube 'no, ng account ng radyo natin ng 105.7. So, kung na-miss niyo po yung mga topic natin nung mga nakaraan, ay puwede niyo pong balikan 'no, sa Facebook account ng radyo natin o kaya sa YouTube account ng radyo natin upang mapanood at mapakinggan niyo po ang mga topic natin itong mga nakaraan. At, sa hindi po pagtatagal, tayo po ay, magkaroon ng, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Siyempre binabati rin po natin 'no, ang aking my loves, 'yan, si Mami Con. At siyempre sa ating butihing pastor, Pastor Tisan Jeter Orpiada, at ating sa senior senior pastor, Pastor Sally Orpiada. At sa lahat po 'no, ng ating kapatiran sa lugar ng Iba at sa lugar ng Bulawin. Siyempre, ang ating mga ministers 'no, leaders 'no, sa buong, Zambales at sa buong Pilipinas na ating, kasamang naglilingkod sa ating Panginoon. Okay, sa hindi po pagtatagal, tayo po ay manalangin at hiniling ko po ating kapatid na si Brother Yuan na mag-pray para sa panimula po ng ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami iningatan, Panginoon. Bagamat may bagyo man, Panginoon. Salamat, Panginoon, kami ligtas, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, amin dinadalangin, Panginoon, sa bawat nakikinig, Panginoon, ay nawa, Lord Jesus, na tumatak sa kanilang puso at isipan, Panginoon, ang bawat salita na aming share, Lord Jesus. Lord, gamitin niyo po si Brother Gadi, Panginoon. Lead niyo siya, Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus my pray. Amen. Ayan, salamat kapatid. So, tayo po ay mag-aaral at ito pong nakaraan, ayon po 'no, sa series ng pag-aaral ay napag-aralan po ang, kautusan, at nababahagi sa dalawang utos 'no. 'Yan, meron tayong ano yung dalawang ano, yung una ay, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang pangalawa ay ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. So 'yan po, at nabanggit din po sa mga nakaraang pag-aaral ang kautusan 'no ay, ating guro 'no, tagapagturo upang ihatid, sa tao 'no, ang tungkol kay Kristo na ating tagapagligtas. And then kasama rin po yung, isang bagong tipan at, niluma niya ang una at, nalapit ng lumipas, na 'yan, at malapit ng lumipas. At ang, nitong nakaraan ay napag-usapan po ang utos tungkol sa araw ng Sabat, 'yan. Bakit po ba natin pinag-uusapan ang tinatawag na araw ng Sabat 'no, o yung, unang linggo 'no? At ang magiging topic po natin ngayon ay ito po, ang title po nito ay "Sa Bagong Tipan ay Sinasamba ang Diyos na Tunay ng Mga Mananamba sa Unang Araw ng Isang Linggo." 'Yan, sa unang araw ng isang linggo, 'yan. So kung mapapansin po natin,
Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsamba tuwing linggo, 'no, sa bagong tipan, 'yan. So, ang linggo ay naging, mahalaga sa mga Kristiyano dahil, ito ang araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, 'no. At alam din po natin na 'pag sinabi nating araw ng linggo, ito po ay para sa Diyos at ito po ay araw na kung saan ay, kailangan tayo po ay magbigay kaluguran sa ating Panginoon, 'no. Yung kahalagahan po ng linggo, ang sabi nga po 'no, lahat naman ay, ating matutunghayan na binigyan na tayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado 'no, para sa ating, pamumuhay, sa ating mga trabaho at sa lahat ng ginagawa natin ay ibigay naman natin yung araw ng linggo, 'no? Kaya gano'n po kahalaga ang linggo na ang araw na yon ay para tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon, tayo ay umawit, at tayo po ay magkaroon ng pagsamba at pagpuri sa dakilang Maylikha. Ayan. Gano'n po ang kahalagahan ng tinatawag nating araw ng linggo, 'no? Pero alam niyo po ba na ang, linggo 'no, meron po kasi tayong yung mga pagsamba natin yung iba ginagawang Sabado, ginagawang Biyernes 'no, pero hindi naman na po natin kailangang pagtalunan yun. Ang importante po sa lahat ay meron tayo pong, tamang relasyon 'no, o tamang, ugnayan sa ating Panginoon. Pero bibigyan lang din po natin ng linaw kung ano nga po yung tinatawag nating unang linggo 'no, ng isang buong linggo or Sunday 'no, o first, day of the week, 'yan. So, sa Bagong Tipan kung mapapansin po natin, ang, Kristiyano po 'no, yung pong unang linggo, ito po yung pagkabuhay na maguli ni Jesus 'no. Sa Bagong Tipan makikita natin na ang mga alagad at, unang iglesia ay nagtitipon sa unang araw ng sanglinggo upang sumamba, mag-aral at magbigay handog sa ating Panginoon. Okay. So, sa una pong linggo sa Biblia, meron po tayong mapapansin dito sa Mateo chapter 28 verse 1. Kung mababasa natin, pakibasa, Brother Yuan, Matthew 28 verse 1. Kung may mga Biblia po kayo sa inyong mga tahanan, puwede po bang, sabayan niyo po kami 'no, sa pagbuklat para inyo rin pong nababasa ang mga talata. Pakibasa? Matthew 28 verse 1, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan. Ayan. So kung mapapansin po natin dito, dito po nabuhay si Jesus mula sa mga patay sa unang araw ng linggo. Kaya mapapansin niyo po, Sabat, 'no? Okay, meron din po tayong mababasa sa John chapter 20 verse 19 verse 19 at saka 26 na nagpakita si Jesus sa mga alagad sa unang araw at muling pagkaraan ng isang linggo. Ayan. So basahin natin Matthew chapter 20 verse 19. 19 po muna. Okay, pakibasa. Matthew Matthew 20 verse 19, and yes. shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again. Verse 20, Verse 20, nang magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo na kasama ang kaniyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. Okay, talon tayo sa 26, Brother Yuan. Verse 26, sa inyo'y hindi magkakagayon kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ayan. So kung mapapansin natin po dito sa verse natin, sa verse 19, na nang kinahapunan nga ng araw na yoon, ng unang araw ng sanglinggo at ng mga, pipinid
ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, "Kapayapaan ang suminyo." Kung mapapansin po natin dito sa talata na ito 'no, pinapakita po dito na ang mga alagad po 'no, ay, pinakitaan o nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad 'no, sa unang, o linggo 'no, magkaraan po ang linggong ito. Kaya pinapatunay dito na ang linggo po ay laging tanda na kung, nasaan ang Panginoon po ay laging, sumusubaybay 'no, sa ating mga alagad, 'yan. So, kung titingnan din po natin sa verse 26, ang, sabi po dito sa 26 na, "At pagkaraan ng 8 araw ay dumating na ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad at kasama nila si Tomas, dumating si Jesus ng, pipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, 'Kapayapaan ang sumainyo.'" So, mapapansin natin dito 'no, pagkaraan ng 8 araw at muling nasa loob sa bahay ng kaniyang mga alagad. Okay. So, kung mapapansin po natin yung linggo 'no, ito po ay, mapapansin natin na lagi pong nag-a-appear 'no, o lumalabas ang ating Panginoon. Kaya ang pagsamba ng iglesia sa Bagong Tipan ay makikita po natin sa araw ng Linggo 'no, na kung saan nagtipon ang mga mananampalataya sa unang araw, ayan, upang magputol-putulin ang tinapay at makinig sa pangangaral, 'yan. Basahin natin 'yan sa Gawa chapter 20 verse 7, 'yan. Sa Acts chapter 20 verse 7, pakibasa. Acts 20 verse 7, "At ng unang araw ng sanlinggo nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan, at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi." Ayan, thank you. So, ang sabi po dito, "And upon the first day of the week," 'no? Ano po ba ang first day of the week? That is Sunday, 'no? That is Sunday. Ang unang araw po ng isang linggo ay Linggo, hindi po siya Lunes, 'no? Kaya kung mapapansin mo natin dito sa talata, "At ng unang araw ng linggo nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay." So, ito po ay kasama si Pablo at ang mga alagad kung saan sila po ay nagkaroon ng pagkakatipon. So, makikita po natin dito, mababasa po natin dito na ang nagtipon 'no, ang mga mananampalataya sa unang araw po ng linggo, which is yung Sunday 'no. At meron din po tayong mababasa na inutusan ni Pablo ang iglesia na magtabi ng handog tuwing unang araw ng linggo. Yan, meron tayong mababasa sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Yan, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, Mm. "Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan." Mm. Tama? Sige. "Ayon sa kaniyang ginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko." Ayan. So kung mapapansin po natin, binanggit po doon sa 1 Corinthians 16 verse 2 na inutusan ni Pablo 'no, ang iglesia na magtabi ng handog tuwing unang araw ng linggo. 'Yan, kung mapapansin ninyo o natin ayon sa salita ng Panginoon, linggo po 'no, yung, kung saan sila po ay gumagawa para po sa gawain ng ating Panginoon, 'yan. Meron din tayo dito mga kapatid, mababasa natin sa Pahayag chapter 1 verse 10.
na tinawag ni Juan ang linggo na unang araw ng Panginoon. Na tinawag ni Juan ang linggo na unang araw, no? Na araw ng Panginoon. Yan. Sige, basahin natin. Revelation, no? Chapter 1, verse 10. Pakibasa. Revelation 1 verse 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak. Ayan. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice of trumpet. No? Kaya kung mapapansin natin, there was, no, the Lord's day. May araw po, no, na ipinagkakaloob ang ating Panginoon, no? I was in the Spirit on the Lord's day. Kaya binabanggit po doon, no, na tinawag ni Juan ang araw ng ating Panginoon. Okay. Ano po ba ang tinatawag nating kahulugan, no, ng tinatawag po nating unang araw ng linggo? Yan. Alam niyo po ba na ang pananaw ng unang araw ng linggo ay marami pong mayroong pagkakaiba-ibang pang-unawa, no? Ang linggo po bilang unang araw, ito po ay sinusunod ng mga Hudyo at Kristiyanong tradisyon, no? Linggo ang unang araw dahil ang Sabat po ay Sabado ng huling araw ng linggo, no? Pero sa bansa po na Estados Unidos, no, sa Canada, sa Brazil, sa Mexico, sa Japan, sa Israel at Pilipinas, karamihan sa atin po, no? Yan po ang mga bansa na kung saan ang linggo ang unang araw. At ang linggo rin po ay araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, kaya naging araw ng Panginoon sa bagong tipan, no? At alam niyo po ba na yung Lunes bilang unang araw, sa iba pong pagkakatalaga, yun po yung tinatawag na paglagay po nung standard ng ISO, no? 8601, no? Na ang Lunes po ang opisyal na unang araw ng linggo para sa interpretasyon, no? O yung sa pagnegosyo o sa software na sinasabi natin, no? At ang mga bansang Europe po, France, Germany, Spain, China, at iba pong mga bansa ang sumusunod po, no, sa ISO 8601 na ang Lunes po ang opisyal na unang araw ng linggo, no? Pero sa mga Hudyo at Kristiyanong tradisyon, ang totoo pong araw talaga ng unang araw ng linggo ay araw po ang unang araw ng isang buong linggo ay linggo, ayan, no? Or the first day of the week is Sunday, yan. So, nagkaroon po ng iba't ibang interpretation diyan, no? So, Sabado bilang unang araw sa iba't ibang bansa, no? Sa Saudi, no? O sa ibang mga Arab state po, no? Ito po ay dahil ang Biyernes ay banal na araw na nagsimula ang linggo sa Sabado, yan. Kaya kung mapapansin po natin, meron po tayong mga iba't ibang mga tinatawag na translation, yan. Ang sa Biblia po, linggo ang unang araw ng isang kabuuan ng week, no? Yan, kasi linggo 'pag sinabi nating linggo at nababanggit din natin yung linggo kasi 'pag sinabi nating isang linggo at ito po ay siyempre meron tayong 7 araw ng isang linggo, pero ang unang araw ng linggo po ay Sunday, yan. At ito ang araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, no? Sa Pilipinas po, no, linggo ang nakasanayang unang araw natin, no, sa isang buong linggo, yan. Ayon sa kalendaryo at tradisyon, no? Pero sa international na pamantayan o yung ISO 8601, Lunes po, no, ang unang araw ng linggo para sa opisyal sa paggamit ng kanilang kalendaryo. Ayan.
Kaya kung mapapansin po natin 'no, ang batayan po natin sa pagsalaysay nito meron po tayong mga encyclopedia, may, Britannica po tayo, Wikipedia, at iba-iba pong mga, tinatawag nating reference 'no, na kung saan na ang Linggo po ang siyang unang araw po 'no, ng isang linggo, 'yan. Okey. So, kung mapapansin po natin 'no, doon sa ating mga nabasang talata, basahin po natin yung, ah, okey, talon po muna tayo sa John chapter 4, dali po ha. Okey, basahin natin ang John chapter 4 verse 23, 'yan. Okey, pakibasa Brother Yuan. Talon muna tayo sa 22, 'yan, mag-22 muna tayo. John 4:22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin Mhm, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. ayan. Verse 23, "Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasa sambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya." Ayan, 'no. Okey, talong tayo sa 24, tuloy natin sa 24. 24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayan, thank you. So, kung mapapansin po natin doon sa verse 22 na nabasa ano, sabi ng Panginoong Hesukristo dito, "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman." 'No, so ibig sabihin meron palang pagsamba na hindi natin nalalaman kung anong, klase 'no, o anong paraan ng pagsamba, 'no. Pero ito ay sinasabi po ng Panginoong Hesukristo sa babae 'no, na nasa lapit po ng balon 'no, na kung saan kinausap po ito ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang sabi po ng babae na ang ama niyang si Abraham ay sinasamba ang kanilang Diyos sa lugar na yon 'no. Pero ang sabi ng Panginoon ay, "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman at, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo." So, ibig sabihin po, salvation is of the Jews. That is why ang, first 'no, yung tinatawag nating pag, pagbigay 'no, o pag-abot 'no, ng paraan ng kaligtasan ay mapapansin natin ay sa mga Hudyo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church," 'no. Sino po ang sinabihan dito? Si Pedro 'no, na ang aking iglesia ay tatayo sa ibabaw ng batong ito 'no. At alam naman natin mga kapatid na si Pedro po ay Hudyo 'no. Kaya nagpapatunay lamang na base dito sa John chapter 4 verse 22 na sinasabi ng Panginoon na sinasamba ninyo ang hindi niyo nalalaman 'no. Ito po ay isang masakit na, salita na kung saan sa araw-araw ng pagpunta natin o pagdalo natin sa gawain ng ating Panginoon ay hindi natin nalalaman 'no, kung ano ang at sino ang sinasamba natin. At sinasabi dito ng Panginoon na sinasamba namin ang nalalaman namin. So, ibig sabihin dapat alam natin 'no, kung sino yung tunay at totoo sinasamba natin o yung paraan ng pagsasamba natin. At sinabi dito na sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Okay. At dumating sa verse 23 kung mapapansin po natin, darating ang araw o darating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba
ang Ama sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging pananamba sa Kanya. So kung mapapansin po natin, darating ang araw, no? Ito yung maganda, no? No, sa paraan ng ating pagsamba, darating ang araw at ito po ang layunin ng ating Panginoon na malaman ng tao, no? O ng kanyang mga nilikha na ang tamang pagsamba po sa ating Panginoon ay marapat na makilala natin, no? Kasi sabi nga dito, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman. Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil sinasabi niya dito na darating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Sabihin, meron pong pagsamba na tunay, no? At meron ding pagsamba na pwedeng sabihin natin na hindi tunay, no? Kaya kailangan malaman po natin 'yon, no, na ang pagsamba kailangan po ito po ay tunay at naaayon po sa salita ng ating Panginoon. At sabi niya po dito na tunay na mananamba ang Ama, no, sa espiritu at katotohanan, 'yan. So ang pagsamba ay, sa pamamagitan ng espiritu at sa pamamagitan po ng katotohanan, no? Sabi nga natin kung hindi tayo ginagabayan ng espiritu, wala pong saysay ang pagsamba natin. At, kung hindi natin nalalaman ang katotohanan ng ating Panginoon, ay hindi rin natin siya masasamba sa katotohanan. Ang hinahanap na katangian ng Panginoon, ng tunay na mananamba, dalawa po, no, ang kailangan. Sambahin ang ating Panginoon, ang Ama, sa espiritu at sambahin ang Panginoon sa katotohanan. Ano ang sabi dito? Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu. Yan. Pag sinabi ba nating espiritu, may nakikita tayo? Pag sinabi ba nating espiritu, may nahawakan tayo? Pag sinabi ba nating espiritu, meron bang laman ito? May buto ba ito? No? Meron po ba? So ang pagsamba, no, ay kailangan iangkop natin sa kanyang natural na kalikasan. Kung siya po ay Diyos, no, at siya ay espiritu, no, siya po ay dapat sambahin natin, no, sa espiritu at sa katotohanan, no? Kaya importante po sa lahat na malaman natin na ang Diyos ay espiritu. Kaya pag nanalangin tayo, ang ginagawa natin nakapikit. Pag nanalangin tayo, nakataas ating mga kamay, no? Pagka nakipikit tayo within our soul, that is spirit, at ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoon sa pananalangin, that is worshiping God in spirit. At pagtaas natin ng ating kamay at pagsambit natin ng mga pagsamba at papuri sa ating Panginoon at pagkilala na mayroon lamang tayong iisang Diyos, tayo po ay sumasamba sa katotohanan, no? Kaya malinaw po na ang pagsamba natin ay nararapat lamang na ibigay natin ayon po, no, sa espiritu at katotohanan sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang inyong sinasamba. No? Kaya pag sinabi natin hindi nyo nalalaman ang inyong sinasamba, no? Yan, o sinasamba ninyo hindi nyo nalalaman, mahirap po 'yon, no? Alamin natin muna kung ano po ang tamang pagsamba para tayo po ay magkaroon ng maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. In tradition, kung mapapansin po natin, itong babae po na ito, na Samaritan woman, ang sabi niya,
At, sabi niya dito sinasamba ng aming Ama, 'no, ang, Diyos sa lugar na ito. Pero ang sabi ng Panginoon sa babae, the woman said unto him, I know that the Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Yan. Sabi ng babae, alam namin na paparito ang Misayas na tinatawag na Kristo at ipapahayag sa amin ang lahat ng mga bagay. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Praise God. Ito po sa 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasabi sa iyo ay siya nga. Yan. Sabihin, ang Misayas, ang Kristo, ay mismo ang ating Panginoon Kristo. Jesus said unto her, I that speak unto thee, I'm He. Okay. So, ito po yung magandang sinasabi at pinapatutuhanan ng ating Panginoon, no? Na kung saan yung kaharap mismo ng babae, mga kapatid, siya po mismo, praise God, ang nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat siya po mismo ang dapat nating sasambahin, Amen. no? Amen. At ang sabi ng Panginoon at sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi sasambahin ng Ama. Yan. Bakit sinabi ng Panginoon Kristo? In tradition, yung babae po, ang alam lang po niya ay doon sa lugar na yun pwedeng sambahin ang Ama o ang Diyos. No? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lang sa lugar na ito at hindi lang sa Jerusalem, no? Magkakaroon ng tunay na mananamba. Yan. Meron na dito sa Pilipinas, may naroon na sa lugar ng Middle East, meron ng lahat na ng bansa, no? Yan. Kaya kung mapapansin po natin, ang tunay na mananamba ay nangangailangan po, no, ng pagkaalam ng katotohanan, no, ayon sa salita ng ating Panginoon. Okay, paano natin sambahin ang Panginoon sa espiritu? Ang sabi ng Panginoon, no, be born of the Spirit, no, be born of the Spirit, and be born of water and of Spirit. No, kailangan mayroon tayong tumanggap tayo ng espiritu at ang espiritong 'yan base sa salita ng ating Panginoon, worship Him in Spirit and in truth. Okay, ngayon, nasaan yung tinatawag nating Sabat? No? So, ang pagsamba natin, mga kapatid, ito po ay tumutukoy na kahit na saang lugar tayo, kahit na anong araw tayo, pwede nating sambahin ang ating Panginoon. No? Pwede nating sambahin. Pero pinapatunayan lamang po ng Biblia na ang unang araw ng isang buong linggo ay araw ng linggo, or the first day of the week is Sunday. No? Nagkaroon lamang po ng tinatawag na rearrangement dahil sa ISO, no, o yung tinatawag nating international standard na ginawang Lunes ang unang araw po ng isang buong linggo, no? Pero ang sabi ng Panginoon dito, malinaw na sinasabi dito na hindi lang sa lugar na ito, sa mountain na ito o sa Jerusalem, no, sasambahin ang Panginoon o ang Ama, kundi kahit na saang lugar pwede pong sambahin ang Panginoon nating Diyos, no? Regardless of time, regardless of 10 days, or regardless of week. We can worship God in spirit and in truth, no? Tandaan po natin, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, no? Pag sinamba natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan, wala pong imahin tayong nakikita. Wala pong, amen, wala pong bagay, no? Kundi ang gusto lang ng Panginoon ay sambahin natin sa espiritu at katotohanan. And that is, yun po yung hinahanap ng ating Panginoon, no?
Ang sabi ng Panginoon, yun po ang hinahanap ng Panginoon na tunay na mananamba sa Kanya. At ang tunay na mananamba ay sumasamba sa ating Panginoon Jesucristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pag-antabay at sa inyong pananatili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, na pinapatunay lang po na ang Sabat po ay isa, o ang araw ng linggo ay napakahalagang araw para sa ating Panginoon, na siya po ay sambahin, purihin natin, no? At ito rin po ay mahalagang araw, no? Na ang ating mga kaluluwa, no, ang ating mga katawan, ating pandinig ay magkaroon, no, o makakain ng mga salita ng ating Panginoon, no, at makapag-awit tayo, makapagpuri tayo sa araw po ng linggo, na kung saan yan po ay tinalaga ng Diyos para sa kanya, no. Binigyan na tayo ng Diyos Lunes hanggang Sabado, no, pero dapat ang unang araw ng linggo, which is Sunday, ay ibigay din naman natin para po sa kanya. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pananatili. Sa susunod na linggo, ang ating programa ay magpapatuloy po. Tuwing linggo po ito, 1:30 in the afternoon, every Sunday po, ang Back to Pentecost sa radyo natin 105.7. Kung may nais po kayong mga prayer request, pwede nyo pong i-comment sa chat box, ay sa comment box po ng radyo natin 105.7. Sa comment section, pwede po kayong maglagay ng prayer request ninyo. Kung may mga suggestion po kayo na topic, pwede rin po. Or kung nais nyo rin po ng mga libreng pag-aaral, no, interpretasyon at discussion tungkol sa salita ng ating Panginoon, pwede nyo pong i-comment yan, no, o mag-text po kayo sa comment section po ng Facebook account ng radyo natin 105.7. At kami po ay magre-respond kung nais nyo po ng libreng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, purihin at sambahin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. At hiniling po namin na kayo po ay manatili, no, na makinig sa radyo natin 105.7. So, sa hindi po pagtatagal, tayo po ay magkaroon na ng closing prayer. Yan. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O God, sa aming mga narinig na yung mga salita, Panginoon, na pinapatunay mo lamang, Panginoon, ng araw ng linggo ay napakahalaga. Ng araw na ito ay nakatalaga para sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay luwalhatiin at bigyan namin ng nararapat na pagpapuri, Panginoon, pag-aawit at pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala namin sa iyo, Panginoon, na hindi namin na ibibigay ng lubos ang araw ng linggo, Panginoon, para sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, hallelujah, na maging importansya ito, Panginoon, sa amin, Panginoon, na ibalik namin ang kaluwalhatian at kapurihan mo, Panginoon. Niling namin din, Panginoon, sa aming mga tagapakinig na may mga karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, iyo pong iunat ang iyong kamay sa kanila, Panginoon. At let your precious blood, O God, anoint them, O God, to heal them, O God, with the power of your Spirit, O God. Dahil din po, Panginoon, ang may mga pangangailangang finansyal, ikaw mag-provide, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At Lord Jesus, sa mga pagsubok, mga problema, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, hallelujah, ang pwedeng magbigay ng kalutasan, kalunasan, at kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Hiniling namin, Panginoon, na ingatan niyo rin po ang bawat isa sa lahat ng aming paglalakbay, lahat ng aming gagawin, Panginoon, at ilayaw mo, Panginoon, sa anumang aksidente o disgrasya ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa mga milagro mong gagawin sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan.
Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan mo, Panginoon Kristo, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.